Sa mga oras na ito ay nakaburol na nga sa Heritage sa Taguig ang labi ni superstar Nora Honor na pumanaw kagabi April 16 sa edad na 71. Sa ngayon, limitado muna sa pamilya ang pagsilip sa kanyang labi. Pero bubuksan ito sa publiko sa April 19 at 20. Bagamat mula lang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At marahil na nga sabik na ang mga Noranya na masilip ang kanyang labi. Lalo't naging malapit siya sa mga ito at tumulong pa sa ilan sa kanila nung buhay pa. Tampok po yan sa isang dokumentaryo ng Eyewitness kung saan ikinwento rin ng superstar ang pagiging magkaibigan nila ng kababayang si Vilma Santos. Balikan po natin yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kasama si Nora, nagpunta kami sa Mobile Fund kung saan nakadisplay ang ilang memorabilia niya. Ako tuwa. Ayan, oo. Sa isang litrato, kasama niya hindi lamang si Tirso, kundi ang dati niyang katambal na si Edgar Mortiz at maging ang kanyang karibal sa showbiz noon na si Vilma Santos. Ang tawag niyo po talaga kay Vilma ay Mare. Kumari ko talaga siya. Inaanak niya yung anak ko si Kiko. Nakita rin namin dito ang ilang larawan nila ni Tirso kasama ang manyikang kilala noon sa tawag na Maria Leonora Teresa. Basta niregaluhan lang ako ni Pip noon ng manika, yun nga si Maria Leonora, October 6 yun. Binigay sa akin, pero hiniram nila sa akin, hindi na nila sinuli sa akin. Sa labas ng Mobile Fund, ilan sa mga tagahanga ni Nora ang naghihintay. Kapansin-pansing alam niya ang pangalan ng mga ito at tila ba mga kaibigan kung ituring. Ilan lamang sila sa Noranyans na hanggang ngayon ay sumusuporta sa superstar. Si Denise Agador, tagahanga raw ni Nora mula pa noong pagkabata. Noranyan din kasi ang nanay niya. Kahit kailan din niya kami tinuring na tagahanga. Lagi niya sinasabi sa amin yun, pamilya tayo. Meron akong karanasan sa kanya na may sinabi ako sa kanya, nag-ano ako ng problema, na ano niya ako. Na ano niya yung naging problema ko. Ganun. Alam niya yun. Yung naging problema ko na yun, natugunan niya. Kami na yung nagkakaintindihan doon. Ikinuwento naman ng isa pang fan kung gaano katindi ang pagmamahal nila sa kanilang idolo. Lalo na nung panahong mahigpit ang rivalry nila ni Vilma. Kung ilang beses na kami nagkakatagpo sa mga awards night. Pag talagang gulong nangyayari, pag nagpapauna sila magparinig kung talagang prangkahan, talagang susupaan, talaga. Impronto, talaga, magtasalo-talo. Yung mga fans to, ha? Yung mga fans talaga. Yung Nora at Vilma talaga nag-aaway. Ay talagang Nora, kainitan talaga, talagang nagbabatuhan talaga ng mga kung ano-ano dyan. Love you, Ate Guy! Love you, Ate Guy! Bye-bye! Ate Guy, ingat! Sa ibang balita, doble penitensya ang sinapit ng ilang taga-Pasay na nasunugan kagabi. Aabot po sa 40 bayan ng tupok, nakatutok si Jomer Apresto. Sunog ang gumising sa mga residente ng San Juan Street sa Barangay 7 sa Pasay City pasado alas 11 kagabi. Kabilang sa mga nasunugan ng 55 years old na si Carmela na natutulog na noong mga oras na yon kasama ang kanyang 4 na buwang gulang na apo. Natutulog po ako, naramdaman ko mainit eh. Yung pagbaba ko yun, nakita ko malaki ng apoy. Kaya lang, yun ako niligtas yung apo kong maliit. Natutulog. Ang hirap po, masigatas ng apo ko, wala ako nailigtas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog. Ang struggle kasi natin is ang nasusunog mga light materials. And then dito sa nasunog na light materials, meron tayong high-rise sa tabi. Kinain ng apoy ang 7th floor, yung may balkonahe nila. Agad din naman naapula ang sunog dakong 1:11 ng madaling araw. Umabot daw sa 70 truck na bumbero ang rumesponde. Batay sa datos ng BFP, nasa 40 bahay ang tinupok ng apoy.
Mayroon ding ilang sasakyan na nakaparada sa bakanting lote ang nabagsakan ng mga debris. Pero tumulong naman ang ilang residente para mailipat ang mga sasakyan. Maswerte at wala namang napaulat na namatay o nasaktan sa nangyari. Sa panayam ng GMA Integrated News sa alkalde sa lungsod, sinabi nito na nakahanda ng kanilang evacuation center para sa mga apektado. Nagbigay na ng pang-ayuda at suporta ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian at kung ano ang pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Dead on the spot naman ang tatlong sakay ng isang motorsiklo sa Zamboanga sa Negros Oriental. Kita sa kuha ng CCTV ang mabilis na takbo ng motorsiklo ng mga biktima hanggang sumalpok sa kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, pumailalim ang tatlo na dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Ayon sa Zamboanga Police, hindi magsasampan ng reklamo ang mga kaanak ng mga biktima. Nangako naman ng tulong sa pagpapalibing nila ang may-ari ng truck. May mga bumiyahe pa rin ngayong araw mula Batangas Port at kabilang dyan ang mga gustong sulitin ang Semana Santa break sa Puerto Galera. Nakatutok si Dano Tingkungko. Hanggang ngayong Huwebes, marami pa rin naghahabol sa biyahe papunta sa Puerto Galera. At pagkarating dito, hindi na sila nagsayang pa ng oras sa kanya-kanyang trip. Mula sunbathing, langoy-langoy, banana boatman o jet ski. Sina Carla at Laika galing pang Taguig at hindi muna natulog para makaabot sa biyahe pa Galera. Konting pahinga lang at lumarga na sila para sa mga pinlanong aktibidad. Ngayon lang po kasi nagkaroon ng walang trabaho. Holiday po kasi. Holiday. Hindi ka nakapag-leave ng maaga. Opo. Kumusta yung biyahe ninyo? Okay naman po. Anong plano ninyong gawin ngayon? Pagpa-snorkeling po kami, mag-boating din po. Siyempre po, Holy Week, magre-relax with the family, bonding. Tapos, ayun po, kanya-kanya ding trip siguro later din. Saka, lalo na sa gabi din po. Ano trip mo? Ngayon, araw po, matulog muna kasi nakakagad yung biyahe. Yes po. Kumusta biyahe no? Sakto lang. Pero mainit kasi ngayon eh. So, yun yung ano. Nakakaantok na? Nakakaantok po talaga. Special ang Semana Santa na ito dahil may magbe-birthday sa pamilya nila. Pero special din ito kay Laika na first time sa Puerto Galera. Sila po, nakapunta na po ako ngayon, first time pa lang po. Maganda po. Sobrang ganda. Yung view po, tsaka yung beaches po. Sa sikat ng White Beach na isa sa mga sentrong pasyalan sa Puerto Galera, nakasabay nila ang pamilya ni Maria at Lynn. Sina Lynn galing pang Cavite at sinamantalang ngayon ulit makapag-relax dito sa Playa Blanca. Heto nga't inabutan pa naming nagpipictorial sa beach ng kanilang Spring-Summer 2025 outfits. Favorite namin ito, lalo na yung Playa Blanca. Maganda yung pwesto namin doon. So many times na rin ako nakapunta dito. Pero yung mga pamangkin ko, yung iba ngayon lang. Kaya it's like mini Boracay. Yeah, it's not far. It's not far to our place. We're just from Bansud. It's not our first time here. It's good. Hindi naman kami babalik kung hindi siya maganda, di ba? So, saan ka nagandahan dito? Sa amin, ay Jarod. Sa view. Sa White Sand, malinis siya, yeah. Napakaganda naman po. And yun nga po, maganda po yung scenery niya. Maganda yung scenery niya. Tapos yun, maganda pang picture. Hindi lang mga turista ang enjoy, pati rin mga taga rito at mga karatig bayan dahil nga Huwebes Santo, panahon ng pahinga kahit papano. Sinamantala rin ang pagkakataon para mag-picnic sa Dalampasigan. Pero matagal nyo ng pindano to? Hindi naman po, nito lang. Kasi pag plano, hindi naman natutuloy. Medyo biglaan? Oo, biglaan lang, kagabi lang. Mainit nga po, pero masarap maligo kasi maganda ang dagat. Maganda, malinaw. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bago ang nakasanayang bisita iglesia, marami munang sinulit ang Huwebes Santo sa pamamasyal sa Baguio. Pero may naging epekto ang dami ng mga turista sa ilang pasyalan doon. Mula sa City of Pines, nakatutok live si Mau Gonzales. Mau? Mel, ang problema nga ngayon dito sa Baguio City ay yung mga tourist attractions, mahirap na makahanap ng parking.
ospital ang pinaka... Di hamak na mas marami na ang mga turista sa Baguio City ngayong simula ng Lenten holidays, pero hindi pa naman ito nagdudulot ng traffic sa syudad. Ang problema ngayon, parking sa mga tourist attraction. Sa Wright Park, pila ang mga sasakyan kanina pang umaga. Dinarayo kasi rito ang horseback riding gaya ng pamilya ni Ruth. Malamig yung weather. Marami pong tao tapos parang hindi siya malamig ngayon. Mainit. Hindi nyo rin nagamit yung mga jacket nyo. Opo. Nag-bike po kami. Nag-bike kayo? Ka naman natakot? Hindi po. Hindi. First time mo ba sumakay ng horse? Opo. Wow, ang tapang mo naman. Pwede mag-horseback riding sa track sa loob ng parke. Pwede ring mamasyal sa labas na may kasamang guide. Required ang insurance sa lahat ng rider. Kung ayaw mo naman sumakay ng kabayo, pwedeng picture taking na lang. Pag napagod na, hit naman ang strawberry taho rito. May first aid station din sa parke. Maraming nagpapabipi kanina pero wala namang naitalang medical emergency. Pwede na lakarin ang The Mansion galing Wright Park. Matarik ang hagdan pero pag-akyat mo naman, picture perfect ang fountains dito na background ang The Mansion. May nakatalagang bike lanes dito, kaya ang magkaibigang Arlan at Sean sinamantala ng makapag-exercise din. Holidays, sabi ko sa kasama ko, why not just take the bike instead of going to jeep para lang madagdagan yung mga traffic dyan. So yeah, it's better to use your body and go here. Pag-araw bukas ang gate ng The Mansion at pwede mag-picture taking sa loob. May mga pulis namang nagbabantay sa iba't ibang tourist attraction. Sa mga bibisita po dito sa Baguio, you plan yung i-schedule nyo, i-plan nyo yung pagbisita, and then i-download ninyo yung BCPO View Baguio app to be updated of the traffic situation so that you will also know the ordinances of Baguio. And then, pag nasa matataong lugar po tayo, laging i-secure po natin yung ating mga kagamitan. We have to observe yung mga traffic rules and regulation, and we have to sundin yung ating mga ordinances ng Mel, sa ngayon mabigat na ang daloy ng trapiko sa paligid ng palengke dito sa Baguio City. Light to moderate naman ang daloy ng trapiko sa paligid ng Burnham Park, Session Road at Baguio Cathedral. Samantala naman, Mel, may traffic na rin paakyat ng Baguio City sa Cannon Road at Marcos Highway. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales.